Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ang Golden State Warriors na ngayon ang mayroong pinakamahal na halaga sa NBA na nasa 8.8 billion. Pero kung ibebenta mo to ay siguradong tatabo pa ito sa presyong 15 billion o posibleng umabot pa ng 18 billion. Ganun po kataas ang kanilang sales value. Siyempre, magaling na team itong Golden State Warriors at nakatulong talaga yung branding ni Stephen Curry sa kanila. Sa ngayon ay nag-generate lang naman ng nasa 781 million na income annually itong Golden State Warriors. Sila po ang number 1. Sila ang mayroong pinakamalaking kinikita bawat taon. Sumunod ang Knicks na nasa 578 million ang kitaan sa bawat taon. Ang Los Angeles Lakers nasa pangatlong posisyon, $528 million. Pang-apat ang Chicago Bulls, 402 million at ang Rockets tie sila 402 million. So malaki talaga yung kinikita ng mga NBA teams mga idol. Yung sa Golden State Warriors pa lang, kahit na malaki ang mga kontrata ng kanilang mga malalaro, malaki din naman po ang kanilang kinikita sa kanilang annual income. So dyan ay i-minus pa yung kanilang mga pinapasahod sa kanilang mga players at sa kanilang mga staff. Mayroong ganyang kalaking income ang Golden State Warriors sapagkat sa kanilang value. Dahil nga malakas na team sila, sikat na team sila, big market team sila, ay makakapresyo po sila sa kanilang mga sponsor. Malaki ang kitaan, malaki ang hatak sa mga viewership at sa mga tumatangkilik. Kaya marami ang gustong mag-sponsor sa Golden State Warriors at malaki din po ang kanilang pabayad dyan dahil sa kanilang malaking hatak sa mga tao sa marketing na siyang magbibigay din naman po ng positibong impact sa produkto ng isang kumpanya. Sa pangkabuuan, kung lobo-lobo man ang mga kontrata ng mga NBA players, maliit lang po yan sa kanilang kinikita annually. Samantala, nais naman ni Brooks na magkaroon ng financial stability for long term, especially para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kung itinuturing na dirty player itong si Brooks sa loob ng NBA, pasaway, mahilig mang trash talk, well, ibahin niyo po siya sa totoong buhay sapagkat itong si Brooks ay matalino pagdating sa pinansyal. Sa ngayon pa lang ay marami na siyang ginawang investment para sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili para hindi na sila mamroblema sa pera. Ang isa sa malaking investment na ginawa ni Brooks ay ang pag-i-invest niya sa Pandahab. Si Brooks ay itinuturing na angel investor sa Pandahab. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang angel investor ay yung nag-invest ng kanilang sariling pera mismo sa isang small business. At ang kapalit ay magkaroon sila ng minority stake. Ibig sabihin niyan ay mayroong pagmamayari itong si Brooks sa kumpanyang iyon. Pero hindi ito kalakihan at hindi lalampas sa 50%. Meron siyang pagmamayari pero wala siyang kontrol sa negosyo. Kumbaga, parte lang siya doon. Ang Pandahab ay isang car detailing marketplace. Ito ay pinagkakatiwalaan ni Brooks sapagkat siya rin mismo ang nakaranas ng kanilang serbisyo. Sa ngayon, yan po ang pinakamalaking investment na ginawa ni Brooks. Kakapirma niya lang po ng 86 million guaranteed contract sa Rockets at yan hoy magpapanatag sa kanya, syempre sa kanyang mga investment, mga negosyong iba na hindi naman niya dinetalye.